Magandang araw mga kaibigan. Meron na ba kayo na enkwentro na member ng Church Eastern Lightning Church of the Almighty God? Meron na ba kayo nakaengkwentrong ganyan? Kung sakaling wala pa, pag-aralan nyo ang video ito. Kung sakaling meron na, pag-aralan nyo pa rin para kung sakali na kayo muling madalaw ng Eastern Lightning, alam nyo na sila kung paano sagutin. Narito po ang ating video sa araw na ito. Kaya sa mga bago pa po sa akin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Okay, Alberto Realista. Tanong ko lang, totoo ba yung religion na the Almighty God? Salamat sa sagot. Ang sagot ay hindi. Hindi totoo yun. Sila ay mga peking relihiyon. Ang kanilang Kristo ay nasa China, babae. Yung Eastern Lightning Church of the Almighty God ng China, yon ay peke. Nagpunta rito, nakausap ko yung kanilang membro, kawawa naman. Ang kanilang unawa, dumating na ang Kristo. Tapos yung sinasabi sa Biblia na darating siya na sa alapaap, sa kanila isa lang yung talinghaga. Isang talinghaga na hindi literal na dumating. Kaya nung binasa ko yung Gawa 1:11, na nabigla siya doon. Di niya akalain. Ang ginawa niya, naglagay siya ng heads sa tenga niya at nagkunwaring hindi nakikinig. Pero wala namang music ang cellphone. Ano ko siya. Nung si Kristo umakyat ba sa langit, literal ba siyang nakita ng mga apostol o talinghaga lang yung pagpunta niya sa langit? Sabi niya, literal yun. Diba? Nakatingala sila, diba? Literal nga, diba? May nagpakitang anghel. Anong sinabi ng anghel? Sabi niya, meron ba? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam? May anghel nagpakita doon, diba? Lalaki na kaputi. Tumabi sa kanila. Tinanong sila, hoy mga taga-Galilea, ano ba yung yung tinitingnan nyo sa langit? Ang sabi niya, yung si Kristo umakit sa langit, umakit sa lapaap. Sabi niya, yung nakita nyo kung paano siyang iniakyat sa langit, sa ganoong paraan din nyo siya makikita sa kanyang pagbalik. Kung literal na ibigay mo yung talata, bro, Gawa. Nasa Gawa 1:9 yata yan eh. Hindi ako sure ha, pero 1:11, bro. Mas maganda natin basahin sa Gawa 1:9 na simulan sa 9. Ayan sabi, pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Ito yung tanong nyo sa Eastern Lightning, Meron kayo naman ako sa Eastern Lightning member? Tanungin nyo ito. Tanungin nyo sila. Istay nyo ganito, tanungin nyo sila. Eastern Lightning kayo? Naniniwala kayo na ang Kristo dumating na? Sabi niya, bakit? Nasaan siya ngayon? Mas maganda na explain namin. Huwag mo na explain. Diretsuhin mo na ako nasaan yan siya ngayon. Di, mas maganda kasi i-explain natin para maunawaan niyo, di ba? Di, wag na, dami pong sat-sat Diretsuhin mo na ako, nasa China ba siya ngayon, yes or no? Nasa China siya. Sabi ng Biblia, kapag may nagsabi naroon ng Kristo, o narito ang Kristo, wag kayong maniwala. Tama ba sinabi ng Biblia? Si Kristo nagsabi nun, di ba? Pag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo, naroon ng Kristo, huwag kayong maniwala. Tama ba sinabi ni Kristo o hindi? Tingnan nyo, pakinggan yung mga sagot nila. Next, nung si Kristo iniakit sa langit, literal ba yun na nangyari o hindi? Literal ba o hindi? Basahin natin ha. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit, habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natatakpan siya ng ulap. Ano daw? Nakatingin. Tanong, literal ba sila nakatingin o hindi? Pasagutin yung Eastern Lightning member. Pasagutin ninyo. Literal ba yan o vision lang? Literal o vision lang? Pag sinabi nilang vision lang, patunayan yung vision yan. O sinabi nilang literal yan, tuloy ka sa tanong mo. Sabi dito,
habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sinabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Yang Kristo nyo sa China, nang dumating yan, bumababang gaya ng pag-akyat ni Kristo o iniluwal ng nanay niya? Yun, tingnan nyo, anuhin nyo yan. Aalis yung Eastern Lightning kagad pag nabilao ka ng kastalata. Ang nila, tekip tenga. Yun ang tawag nila doon, wisdom. Takpan ng tenga. Maging bingi sa naririnig mong talata ng Biblia. Yun ang ating wisdom. Yun ang turo ng Eastern Lightning Church of the Almighty God. Yun po ang ating sagot na ibinigay sa kanila, no? Sa mga nagtanong kung ano ba ang ating gagawin kung sakaling tayo makainkwentro ng members ng Eastern Lightning Church of the Almighty God. At ang pangalawa namang tanong na ating bibigyan ng pansin ay yung tanong na nung si Kristo ba'y umakyat sa langit, taglay ba niya ang kanyang human nature o hindi na? Yan ang ating sagutin dito. Jose Atahar, good evening po sa inyong lahat. Tanong lang po, nang umakyat po ba si Kristo sa langit, taglay pa rin po ba niya ang kalikasan niya bilang tao? God bless po sa inyong lahat. Brother John Ray, nandiyan ka pa? Wala na. Okay. Taglay ba ni Kristo ang kanyang kalikasan bilang tao? Ang sagot is yes. Taglay niya. Tao siya nung namatay, tao siya muling nabuhay, tao siyang umakyat sa langit, tao siya na may dalawang kalikasan. Kalikasan ng pagka-Diyos at kalikasan ng pagkatao. Kasi yung personang namatay, siya rin yung personang muling nabuhay. Kaya, taglay niya yon pero may glorified body na siya. So, taglay niya yon. Ang galing nga. Yun, tama yun, Bro John Do. Oh. So, taglay niya yung pag-akyat niya sa langit. Yun po ang ating sagot sa naturang katanungan kung taglay ba ni Jesus ang kanyang pagkatao, human nature, nung siya'y umakyat na sa langit, taglay niya yon kasi bahagi yon ng ating human nature na kapag tayo na naig sa laban natin ito sa mundo, tayo ay magkakaroon ng glorified body. Kung si Kristo ay nagkaroon ng glorified body, magkakaroon din tayo. Pero, may bagong tanong naman dito ito ay galing to sa WhatsApp from 0265. Sabi niya, Bro, good PM. Ano po ang tamang translation ng Cebuano sa amahan na mo? Pagdaygon imungalan o balaanon imungalan? Ikaduha, dili mo kami ito gens panulay o pagsuway. Okay, ito ang ating sagot dyan. Yung pagadaygo ng iyong ngalan, pagadaygo ng iyong ngalan, ibig sabihin nun, luwalhatiin ang iyong pangalan. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Luwalhatiin. Next is, balaanon iyong ngalan o pakabanalin ang iyong pangalan. Luwalhatiin at pakabanalin, sa sentence na ito, magiging synonym siya. Magiging synonym. Kasi, pag niluwalhati mong pangalan niya, sabihin, binabanal mo ang pangalan niya. Hindi nakababanal mo pangalan niya kasi niluluwalhati mo. Niluluwalhatiin yun naman mga banal. Niluluwalhati mo ang kanyang pangalan, therefore, binabanal mo ang kanyang pangalan. So, wala siyang kontradiksyon. Pangalawa, dili mo kami itugyan sa panulay. Ano ibig sabihin, dili mo kami itugyan sa panulay? Huwag mo kaming ihatid sa tukso. Tukso o panulay, yung sa kapangyarihan ng demonyo. Tukso. Huwag mo kaming ihatid sa tukso. Huwag mo kaming hayaang matukso. Dili mo kami itugyan sa panulay.
huwag mo kaming hayaang matukso. Huwag mo kaming dalhin sa tukso. Yan ang ibig sabihin nun. O pagsuway, huwag mo kaming dalhin sa pagsubok. Ano siya? Magkaibang word siya pero the same meaning kung ang sentence na ito ang pagbabatayan. No? Kasi huwag mo kaming dalhin sa pagsubok sa pamamagitan ng tukso. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, yun po ang sagot sa naturang katanungan. So, punta na po tayo ngayon sa, sa next question. Sabi niyo daw, Bro Angel, di ba Friday now? Nakakain ako ng chicken. Nako, patay. Pwede ba sa ibang way ko na lang mag-fasting o ibang way niya? Hindi ko po alam hindi ko masasagot yan, no? Kasi sabi nga, the damage is done. Lalo na kung alam mo. Ngayon, kung hindi nyo naman parang si Bro Junridad, na kain siya ng kain nakalimutan niya Friday pala. Pero kinonfess na lang niya yun. No? So, ganun na lang, i-confess niya na lang. Ayaw naman natin magbigay ng mga ibang panuntunan na simbahan na wala naman. Hindi kami pwede magbigay. Hindi kami pwedeng sabi nga, wag dagdagan, no? So, sobrahan. O pwedeng ganito, o pwedeng ganun. Yun, kung nakakain kayo without your naman, that's just a venial sin. So, if you can confess, i-confess nyo na lang po kasi wala na eh. Parang lagyan mo ganito na lang gawin ko sa kinabukasan, mag-fasting na lang ako kung ano, no? Pero ayaw natin rin maglagay ng ganun, Sister It's Me Davy, no? Mas maganda kung isama mo yon. Although ang venial sin naman napapatawad sa tinatawag natin doon sa penitential act natin, no, doon sa introductory rite ng misa, 'di ba, yung inaamin ko sa makapangyarihan Diyos, napapatawad naman yun at ang mga ganyang kasalanan doon din sa act of contrition, gabi-gabi sa lahat na nakikinig, we advise, church advises, maglagi tayong magdasal ng act of contrition gabi-gabi. Para sa lahat ng mga venial sin na yan, nawawas out din yan. Of course, kung kaya din isama sa confession, isama natin. But divine mercy, act of contrition, at saka sa introductory rite ng misa, yung penitential act, napapatawad din naman po yung makasalanan. Again, wag natin i-exclude yung confession. Isama mo na rin yon kapag oras ng confession nyo po. Yun, Bro Jando. At yun po muna ang ating tampok na video sa araw na ito, sa oras na ito, oras na ito. Abangan po ninyo mamayang gabi po, Worldwide Catholic Bible Study, mamayang alas 8 ng gabi. Dito lamang po yan sa Punto por Punto. So ako yung papaalam na po sa inyo for a while. Mamaya po mayroon pa tayong ibang episode na naman ng mga alas 6 ng gabi. Good evening po good afternoon po sa inyong lahat and bye-bye.